Magkano, may natanggap ka sa grocery, ano? Ano ba yung grocery benefits? Gano'n? Wala. Huh? GST? GST Iba yun. yun eh. Iba pa yung GST? Oo, parang natanggap ka ata, 200. Nakawa kang 200. Bili ko yun ng grocery. Wala, hindi na kami nakakatanggap ng ganon. Dapat may lahat daw. Wala naman. Ano lang yun? Kumbaga may bracket na income. Oo, okay. Hindi kami kasama. Mulat mula. Magkano natatanggap mo pa sa GST? 100 ata. 100. Tingin tayo kung merong turon. Ano ba to? Turon, suman, tsaka puto, tsaka mani. May umorder ng kanin. Akala ko tinawag ako. Uy! Saan ang next? Saan ang next? Sa Spain. Utang naman eh. Oh, si Thank you. Rice! Lagi na pinanonood. Kung may exam siguro tayo sa ano. Kaya namin na dahil sa'yo. Oh. Sabi niya sa akin, ay so, rice. Thank you, thank you. Pinag-travel ngayon? Sa A1. Everyday kasi Oo. pinapanood. Thank you, thank you. Sir. Rice. Oo. Ingat, ingat. Ayan. Kaya pala tingin yung bata. Kaya pala tingin yung bata. Siya pala yung nanonood sa akin. Balastek. Dapat maging mindful sa mga sinasabi kasi nga may mga batang nakakapanood eh. Pakainit. 32. Bagay sa Pinas yata, no? Ilan? Ha? Tagulan ba? Pinagawa daw ni nanay yung supa. 9,000. Ay, wala naman siyang pera. Di sabi niya, naisip ko, kasi sira yung supa namin mga Andre, no? Naisip ko nung umuwi ako na papalitan ko yun ng mas maliit kasi malaki yung supa sa bahay eh. Maliit lang yung bahay. Ngayon hindi ako nakabili. Ngayon, ang ginawa ni Ermat, pinagawa niya raw. Ano yun ni tela? Pinagawa niyang kumbaga leather. Okay? Pero 9,000. Sabi ko, sana ba bumili na lang ng bago. Yung tag 20,000, merong ganun. Sabi niya, di ba problemahin ko pa kung saan ko itatapon niyang luma. May ganun. Lagay mo lang sa labas, 30 minutes, wala na yun. Sabagay, ang hirap ng tapon ng basura sa atin eh. Hindi, magtatanong ka lang doon. Gusto mo sopa? May kumuha na no? Oo. Pinagawa niya daw 9,000 eh. Sabi ko, di anong ibig mo sabihin? Wala siyang pera. Wala na siyang pera. May allowance Diba? ko to eh. Allowance ko itong pinanggawa ko eh. Sarado na yung Walmart, mga Dre, no? Kaya siguro yung mga tao dito na mamimili sa Maxi o kaya yung isang Walmart doon sa may malaking Walmart. Hello! Tagal-tagal ako hindi nakapunta rito ah. Ito lang naman sa akin. Pechay. Lalagay ko lang sa magagata ako ng tulingan eh. Dami, di ba? Parang sagatang tilapia, pero pwede rin siguro to, no? Sagatang Magkano kaya to? Baka kailangan kasi minimum nito anong tawag dito? $5 pag card ang pambabayad mo. Langka. Hindi ba hinog na to? Eto, kung kumilos tong tendero na to, parang arawan. Sobrang bagal, slow mo. Dati nasabihan ko na to eh. Sabi ko sa kanya, hindi mo ba nakikita?
Ang dami na namin, ang bagal mo kumilos. Dito kasi ano eh, kumbaga, nasanay yung tao na, sabi ko nga mga dreno, halimbawa, nakapila ka, mag-grocery ka, tapos yung isa, ini-scan na yung ano niya, ini-scan na yung, eto kanina, ayan o. Anong tawag dito? Nasa Tim Hortons ako. Namamalimos siya. Bumili na ako ng ano ng charger. Para pag umaalis ako, si Rainiel may part-time, may service siya. May ano man naman, kumbaga may hindi ko lang pala alam kung gumagana ba yung ano niya. Yung voltage voltage monitor niya. But anyway, yun mga dreno. Bumili na ako ng charger niyan. Tapos kanina, paano ko ba sisimulan? Kaninang umaga, pumunta kami sa Tim Hortons, bibili ako ng kape. Merong namamalimos. Tapos, sabi ko sa kanya, I just gave you $2 the other day. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, no, you did not. Sabi ko, my friend, of course, hindi mo ako matatandaan. Kasi marami kang pinapalimusan, sabi ko gano'n sa kanya. Tapos yung babae, binader niya rin. Sabi niya, I need cash. Nanghihingi siya ng cash. Sabi ng babae, hindi kita bibigyan ng cash. Kung gusto mo, anong tawag dito? Pumili ka ng pagkain, bibilihan kita. No, I want cash. Hindi, wala akong cash. So, nagkasundo sila, nagturo siya, isang donut, isang kape. Pagkatapos, nagkape siya. Habang nagkakape siya, nag-aantay ako ng order ko. Tapos, parang pinagtitripan niya na ako. Dahil dun sa maiksi namin conversation. Nung palabas na siya, nag-aantay pa rin ako ng order ko, nagsasalita siya ng Arabic, tapos dinuduro-duro niya ako. Pagkatapos, paglabas niya ng pinto ng Tim Hortons, tumambay siya sa may pinto. Tapos tinititigan niya ako. Pagkatapos, tinuturo-turo niya akong ganon. Ako, ayos to ah. Eto na kinuha ko yung order ko, yung kape ko, tsaka yung sandwich ko. Pagdaan ko sa kanya ngayon, hinampas ako sa puwet. Eh di, ako mga dreno. Kumbaga, nagpanting ako. Hindi nakakatuwa eh. Di ba, alas 6 ng umaga, haharasin ka ng nanghihingi sa'yo. Di ba? Hindi maganda eh. So, yun. Muntik kami magpang-abot, mga dreno. Muntik, as in na hahabulin ko siya sa loob ng Tim Hortons. Takbo siya eh. Kasi nga, paglabas ko ng pinto, dalawa yung pinto nun eh. Una, nakalabas na ako. Doon pa lang sa unang pinto, nandun na siya. Nung palabas na ako sa pangalawang pinto, bigla niya akong tinapik. So, ang ginawa ko, lumabas akong tuluyan, tapos inilapag ko yung kape ko dito sa yung kape ko tsaka sandwich ko dito sa may sasakyan. Tumapon nga yung isang kape. Sa inis ko sa kanya ibabalibag ko sa kanya yung isa pang kape kasi dalawang kape yun eh. Takbo siya sa loob. Tapos, sinundan ko talaga siya, tapos tinatakot niya ako. Binibidyohan kita. Sabi ko, nanggigigil talaga ako, Kasi hindi maayos eh. Di ba? Kung papabayaan ko lang siya na ibuli ako, di ba? Next time na magkita uli kami, kasi lagi siyang nandyan eh. Kanina, di ba, nandito sa plaza. Kung papabayaan ko siya na ibuli niya lang ako, kung hindi ako magbibigay sa kanya, I mean, lagi niyang gagawin sa akin yun, di ba? Kung magkakayang-kayanin niya ako. So, iniisip ko mali ba yung ginawa ko? I don't think so. Kasi otherwise, yun nga, mamimiyasa siya sa akin eh. At least now, alam niya na wag dapat ganon. Di ba? Kung nanghihingi ka at hindi magbigay sa'yo, then, wag kang gamol. Di ba? Wag kang mga haras. Pasaway yung mga rito, mga dreno. Pasaway yung mga, dumadami yung pasaway na namamalimos. Yan ganyan, nangaharas. Pag hindi mo binigyan, dirty finger sa'yo. Diba? Yung ganon, parang sobrang okay lang kayo. Diba? Parang napaka-entitled na nila na parang responsibilidad mo na sila na bigyan pag nanghingi sila sa'yo. Tumitigas na sila, tumitigas. So, yun lang, mga dreno. Kita-kita tayo. Sana may makita ako sa Madrid. Okay, sa Barcelona, na tropa. Okay, mga dre.
Thank you. Nandito kami sa part-time. Kakauwi lang namin. Galing sa school. Galing sa trabaho. Gagawin dito. May magtatago raw ng gamit dito eh. Wala naman yung mga gamit ko rito eh. Antayin lang tayo rin kasi may pupunta raw rito. Sabi ko 3:15 eh. Eto, nagagamit mo to, di ba? Diyan. Dati di ginamit ko to rin, no? Ay, hindi, naipasok ko yata. Naipasok ko rito. Nahirapan akong tanggalin. Isang beses, nalito lang ako, ginamit ko rito. Binuksan ko. Tapos ngayon, nung inihila ko na, hindi ko mahila. Pag ganyan, hindi ko mahila. Pag ganito. Yung pala pag ganun lang. Nagpapanik na ako sobra. Anong gagawin dito? July 1, alas 8 ng umaga. Ang temperature 24 na agad. May humid ba ngayon? Oo. So maya-maya po ang alis namin papuntang Spain. Excited ka na ba? Parang hindi It's like a normal vacation. Wow! Di ba? Normal na sa kanya. Sabay ka nun. Anong gusto mo sabihin ko? Hindi normal. Siyempre dapat medyo excited ka. Sabi nga na Enrique, bring me Espanyol. What Espanyol? Espanyol. Espanyol. May naisip akong gawin yung pilgrimage. Merong pilgrimage po na tinatawag na Camino Santiago, parang gano'n, no? Kulang eh. Alam ko ano yan. Tayo sa Saan? Tuesday. Camino Compostela Santiago o Santiago Compostela. Na kung saan kailangan mong mag-hike ng 230 something kilometers up to 700 kilometers para makarating ka dun sa destination sa Santiago nga. Iniisip kong Valencia. Ano yung Valencia? Ewan ko. Sabi mo tagal tayo ng Valencia. Tingnan natin. Tuesday. Tuesday. Kasi Toledo papunta natin. Let's see. But anyway, yun nga mga dre, no? May naisip akong gawin. Yung na yan. Santiago. Okay. Parang mango. Canada Day pa rin, mga dre, no? Iniwanan ko si Madam doon sa Tim Hortons kasama ng kanyang mga kaibigan. Samantalang ako is may kailangan lang akong ayusin dito. Nag-message sa akin yung anak ng may-ari kung pwede raw. Tingnan ko nga, ano bang meron dito? Kung pwede raw bang i-fix ko to. Boom. How? Kung matatandaan nyo po, yung isang apartment dun sa kabilang building na kung saan naikwento ko na medyo 2 buwan na wala pang nakatira. Pagkatapos nag-decide yung may-ari na gawin nilang fully furnished yung apartment na papaupahan. Kaya nagdala sila ng daming gamit para gawin ngang furnished na yung apartment. So yung mga estudyante na lilipat doon, hindi na kailangan mag-provide ng kama o ng sopa. Kaya, ayan, naglagay ng mga gamit doon yung may-ari. Ngayon, may lumipat na bago at umalis na yung naunang tenant. Ngayon, yung lumipat na bagong tenant is ayaw niya ng mga gamit na to dahil may sarili siyang gamit. Kaya, itinambak to rito ngayon na problema ko. Oh, shit!
Ipatataob. Itong mga gamit na to, galing to doon sa apartment ng nanay nung amo ko. I think, hindi ko alam kung natatandaan nyo, may pininturahan akong apartment sa isang high-end na condominium dito, malapit lang sa amin, na kung saan condominium fee alone is $800 or $900 mga Drea. Kaya ang paupa nila sa bahay is nasa 3,000 yata, no? 2,700 or 3,000. Dahil nga sobrang mahal ng condo fee. Ano bang gagawin ko rito? Mapupuno na eh, walas teko. Ito mga kama problema, medyo malaki. Ano nangyari? 40. 40? Ba ano, no? May humid. Baka ganito rin sa ano? Sa pupuntahan natin. Apakainit. Aalis muna kami rito at maghahanap kami kung saan malamig. Hindi pala mainit din sa pupuntahan. Dahil sumatras ni Joy eh. Sinabi mo. Diba? Get plan. It was telling us 100 meters till the exit, but it was supposed to be a long time ago we take the exit. But it wasn't showing here. So then on our way, it led us to the airport. So we were stuck. Oh, it's so hot, Tito. Yeah, so Oh my hot. god. You're gonna get in a hotter place though, so good luck. That's the thing. Okay, bye, Tito. Bye. Let's go this side. Wait, let me check kung anong airline tayo. Excuse me, KLM? It's gonna be with Air France. Air France, thank you. Hi, good afternoon. Place your bags, please. Take out Missing one tag. Missing a tag? Yeah, I don't have the tag. I need your passport, please. Or they have one. Na yung share strip yun lang. Is meron, no? Thank you. Have a good. Yeah, have a good one. Thanks. Alan. So, ito nga, mga Dre, no? Nakapag-check-in na kami. Ano? Anong seat natin? Wala. Meron nakalagay dyan. Ang problema, nakalimutan ko yung wallet ko. So, nandun yung lahat-lahat sa akin, mga Dre, sa wallet ko. Kaya yung pinick up nila Joy, hindi ko lang alam kung aabot sila. So, ang gagawin namin is mag-check-in na siya. Para kung sakaling matagal yung check-in, sabihin niya sa akin nang sa ganon, hindi ko na antayin sila Joy, aalis ako nang wala akong wallet. Para lahat ng gastos siya na lang, which is pabor naman sa akin. 'Di ba? Hindi naman ako magrereklamo pag ganun yung nangyari. Paunahin ko na siya. Kasi baka mamaya matagal ba yung check-in. Dahil maraming tao. Mamaya pa naman ng ano eh. Mga 5 pa, no? Oo. Anong oras tayo, Tignan natin, So, 5:50. Yung Ang check-in. Okay? ang check Yeah. boarding. Ang boarding, sorry. Diba? Hindi ko na alam ginagawa ko, no? Kaya nga eh. Oo. Ang tagal ko lang nakaupo, nag-aayos ako ng gamit. Sabi ko, okay, basta yung passport, wag makakalimutan. Nakalabas na yung passport. Pikip ka pa nga. Umidlip talaga ako. Hindi ako nakapikit, kundi nakaidlip ako. So, mauna ka na, okay? Pila yan, oh.
Okay? So, antayin ko sila Joy. Inaantay ko sila Joy. 4:57. Okay, marami pa naman akong oras kasi ang check-in is, ang boarding pala is 5:50. Meron pa akong 50 minutes. Nakapag-check-in na rin naman ako. What's the rush?